Kabanata 17:11. Kabanata 17:11. Isara mo ang bibig mo. Ang mukha ni Luna ay namula sa halo ng kahihiyan at galit. Sa mga sandaling iyon, lubos niyang naunawaan ang masamang intensyon sa likod ng mga naunang salita ni Sebastian at nakita siyang labis na walang hiya. Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ano itong tungkol sa pagkakaroon ninyo ng koneksyon? Laking gulat ni Elias nang lumaki ang kanyang mga mata habang sinisilip si Luna. Ang ekspresyon niya ay parang gusto siyang lumunin. Humalaklak siya. Sinusubukan lang niyang maghasik ng alitan sa pagitan natin. Hindi mo ba nakikita iyon? Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Dakpin siya at linangin ang kanyang godmark ngayon. Ngumiti si Sebastian ng masama at nagsalita ng malakas, "Oh, Luna, talagang mabilis kang magpalipat-lipat ng tao, parang pag-flip ng pahina. Kahapon lang, magkasama tayo sa kama. Ang tamis at puno ng damdamin. Ang iyong pambabaing asal at mga ungol. Sa isip ko pa lang ngayon, napapaamo na ako. Sinabi mo pa nga na hindi ka mag-aasawa ng iba kundi ako, na tayo'y magkasama magpakailanman. Kaya, bakit bigla kang malamig ngayon? Ikaw walang hiya. Tumahimik ka." Nanginginig si Luna, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala siyang ibang nais kundi durugan siya noon at doon mismo. Si Elias ay labis ding nagalit. Ang kanyang mukha ay nagalit habang sumisigaw siya, "Sebastian, ikaw kaawa-awang duwag. Paano mo kami naglakas loob na insultuhan ng ganito? Sinasumpa kong huhulmahin kita sa 1,000 piraso." Ngunit hindi nagpatinag si Sebastian. "Huwag ka masyadong magalit. Tanungin mo siya nagsinungaling ba ako tungkol sa kahit ano. Nang nasa mga bisig ko siya ay malambot at matamis. Sinabi niya kung gaano ako kahanga-hanga, kung paano hindi siya makapagpigil, at bamulong ng kung ano-anong matatamis na salita. Sebastian, papatayin kita." Hindi na mapigilan ni Luna ang kanyang galit, hinugot niya ang kanyang espada at sinugod siya. Bumulala si Elias sa pamamagitan ng pinipigilang ngipin, "Ikaw, masamang tao. Ito na ang huling araw mo." Habang nagmamadaling tumakas si Sebastian, tinukso niya, "Anong nangyari? Nahihiya ka na ba? Luna, napakalamig mong babae, sa lahat ng ginawa ko para sayo." Hawak niya ang 2 chakra peel, bawat isa ay pinuno ng napakalaking enerhiya ng kaluluwa. Ang mga pildores na ito ay napakabihira at maaaring magpataas ng mental na kakayahan sa pamamagitan ng kaunting pag-refine pagkatapos ng pagkonsumo. Walang pag-aalinlangan, nilunok ni Sebastian ang mga table task. Agad silang natunaw at naging malamig na likido na mabilis na kumalat sa kanyang katawan bago na natili sa kanyang panloob na kaluluwa. Agad niyang naramdaman ang agos ng Kailan Awan sa isip habang ang kanyang espiritual na pandama ay lumawak mula sa 500 milyang radius patungo sa 600 milyang radius sa isang iglap. Ang kanyang antas ng panloob na kaluluwa ay lubos na bumuti. Sa sapat na enerhiya, alam niyang malapit nang makalagpas ang kanyang antas ng pagsasanay. Habang lumilipad siya ng buong bilis, nakatuon siya ng bahagi ng kanyang mental na kakayahan sa kanyang storage space ring. Sa loob ng singsing ay ang kanyang mga pag-aari at mga kayamanang kakakuha lamang niya mula sa imbakan ng kayamanan ng palasyo ng Cosmos. Ang kanyang atensyon ay nasa mga vial na naglalaman ng mga dekalidad na pil. Gamit ang kanyang mental na kakayahan, binuksan niya ang mga takip ng lahat ng mga vial, at agad na nadama ng kanyang espiritual na pandama ang maraming mga table tasks sa loob. Walang oras na masasayang si Sebastian. Kinuha niya ang isang pil mula sa bawat vial at mabilis itong nilunok. Karamihan sa mga dekalidad na pil ay dinisenyo upang pahusayin ang pagsasaka, punan muli ang enerhiya, o pahabain ang buhay na ginagawang tiyak na benepisyo para sa kanya. Habang natutunaw ang mga table tasks, isang napakalaking alon ng enerhiya ang bumaha sa kanyang katawan. Agad niyang inactivate ang kanyang teknik sa pagsasaka upang pinuhin ang enerhiyang ito. Ang ilan sa mga ito ay nasisipsip ng kanyang mga panloob na daanan ng enerhiya at katawan, habang ang natitira ay pumasok sa kanyang panloob na kaharian ng kaluluwa.
Pagkatapos lunukan ang mga table tasks, nakaramdam si Sebastian ng matinding, marahas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin habang buong pusong nakatuon sa pag-channel ng enerhiya sa pamamagitan ng kanyang teknik sa pagsasanay at ginabayan ito sa kanyang mga landas ng panloob na enerhiya. Ang enerhiya ay bumuhos na parang nagngangalit na baha habang sumasalpok ito sa mga hadlang ng kanyang panloob na mga daanan ng enerhiya. Tumuloy ang pawis sa kanyang mukha, at ang kanyang mga tampok ay nagbago sa pagdurusa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon at tiyaga. Habang patuloy niyang pinapagana ang enerhiya, unti-unting napapakalma at naisasama ito sa kanyang mga panloob na daluyan ng enerhiya at pangunahing bahagi. Naramdaman ni Sebastian na lumalaki ang kanyang kapangyarihan sa bawat saglit na lumilipez, na para bang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw sa kasiyahan. Kabanata 17:12. Bigla, isang malakas na ugong ang umusbong mula sa katawan ni Sebastian habang isang pagsabog ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang kalooban. Isang pagsabog ng ligaw at hindi mapigil ang kapangyarihan ang sumabog palabas. Sa isang iglap, ang kanyang aura ay sumiklab sa bagong taas. Hindi lamang ang kanyang antas ng pagsasanay ang nakalusot sa ikatlong bituin ng transformative deity realm, kundi pati na rin ang kanyang pisikal na anyo ay muling napalakas. Lalong naging malakas at matatag siya sa pagdapo ng bagong enerhiyang ito. Naramdaman ni Sebastian na humigpit ang kanyang mga kalamnan, at tumigas ang kanyang mga buto, siya ay puno ng walang hangganang lakas. Ang kanyang balat ay kumikislap ng malambot at nagniningning na liwanag na para bang pumipintig ito ng walang hangang sigla. Pero hindi bibigyan ni Luna at Elias ng kahit kaunting oras para makapagpahinga siya. Matapos ang kanyang tagumpay, Whale Katiting na balak si Sebastian na tumakas, ang kanyang tingin ay tumigas sa determinasyon habang kumuha siya o binagong frenzy pill mula sa kanyang bulsa at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling umubra ang pill, ang kanyang aura ay tumaas pa, at isang alon ng espiritual na enerhiya ang bumalot sa kanya. Lumingon siya at pinakawalan ang Dimensional Slash. Isang sinag ng liwanag ang sumulong na parang kidlat at tumungo kay Bergson, ang pinakamalakas sa kanila. Habang tumatawid ito sa hangin, ang espasyo ay kumalabog, at mga bahagyang bitek ang lumitaw sa daan nito. Ang mukha ni Bergson ay nagalit sa pagdiriin, at siya'y hamatsing. Parang laro lang ito ng mga bata. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, nagpadala si Bergson ng isang pagsabog ng espiritual na enerhiya upang salubungin ang Dimensional Slash. Ang banggaan ay sumabog sa isang bagyo ng purong lakas, na nagdulot ng pag-crack at pagwasak ng nakapaligid na espasyo na parang ang mismong tela ng realidad ay nahahati. Ngunit sa mga sandaling iyon, tinawag ni Sebastian ang Magical Harmony Blade. Sa isang iglap, isang hindi nakikitang talam ang tumagos sa hangin at tuwirang tinamaan si Bergson. Tahimik ang atake, ngunit puno ito ng nakamamatay na layunin. Hindi inaasahan ni Bergson ang welga. Sa oras na siya ay nakapansin, isa na sa kanyang mga braso ang naputol. Dumagundong ang dugo habang siya'y naglabas ng isang nakakatakot na sigaw. Anong karapatan mong saktan ako? Hindi pinansin ni Sebastian ang kanyang mga sigaw. Sinasamantala ang pagkakataon, ang kanyang mga galaw ay likido at mahirap hulaan, parang anino na humahabi sa larangan ng digmaan. Sa mabilis na mga galaw ng kamay, sumiklab ang espiritual na enerhiya mula sa kanya na parang alon at naging sunod-sunod na matatalim at nakamamatay na atake. Galit na galit, gumanti si Bergson ng lahat ng mayroon siya. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab ng marahas, at bawat hampas ay tila pumutol sa mismong mundo. Ang espasyo ay pumutok, mga itim na butas na umiikot sa kanyang likuran habang ang kanyang mapanirang mga palo ay bumuhos. Sa gitna ng lahat ng ito, sinamantala ni Talira ang pagkakataon na maglunsad ng isang biglaang atake kay Sebastian. Madali siyang umiwas, at ang kanyang binti ay tumalon upang saktan siya ng tuwid sa tiyan. Lumipad siya ng ilang yarda at bumagsak ng malakas sa lupa. Walang binigay na pagkakataon para makabawi siya, pinakawalan niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa isang talam na kasing talas ng pangahit at tinaga ito patungo sa kanyang puso. Lamusong ang kanyang mga mata sa takot, ngunit huli na ang lahat.
Ang talon ay tumagos sa kanyang katawan, at siya ay bumagsak na patay kaagad. Matapos makipaglaban kay Talira, ibinalik ni Sebastian ang kanyang atensyon kay Bergson. Ang dalawa ay nagpalitan ng mga suntok ng mabangis, at ang labanan ay napakatindi na tila punatin ang mundo. Ang hangin ay umuugong sa lakas ng kanilang mga palo, at ang kaguluhan ay tila walang katapusang umabot. Sa sandaling iyon, sumali sina Elias at Luna sa laban. Inilabas niya ang kanyang mga kamay sa isang mabilis na serye ng mga galaw, at ang kanyang gintong enerhiya ay nagtipon-tipon sa napakaraming matatalim na talon na bumuhos kay Sebastian. Bawat talon ay kumikislap ng malamig, nakamamatay na liwanag. Saan man sila dumaan, ang espasyo ay napupunit ng mga bitek. Sa isang matalim na sigaw, pinakawalan ni Luna ang kanyang malamig na passive na espiritual na enerhiya. Agad na bumaba ang temperatura sa paligid. Hawak niya ang isang mahiwagang artepakto, isang baston na naglalabas ng matinding lamig, at mabilis itong inihampas kay Sebastian. Habang dumaan ito sa hangin, ang paligid nito ay nagyelo at naging matalim, kristal na yelo. Ang figure ni Sebastian ay kumikislap habang iniiwasan niya ang mga talon ng espada ni Elias at ang yelo ng staff ni Luna. Mabilis siyang bumuo ng mga seal gamit ang parehong kamay at ginamit ang makapangyarihang mga teknik sa depensa upang bumuo ng isang espiritual na kalasag sa harap niya. Ang mga talon ng espada at ang yelo na kawani ay tumama sa kalasag na may nakabibinging tunog. Ang makapangyarihang shockwave ay nagpadala ng mga alon sa paligid na espasyo, na nagdulot ng pagbasag at pagwawala nito sa kawalan. Nang makita ang kanyang pagkakataon, inilabas ni Sebastian ang kanyang pinakamataas na teknik. Ang espiritual na enerhiya ay nagtipon sa isang malaking vortex upang mahuli si Bergson sa loob. Nagsikap siyang makawala, ngunit ito'y walang kabuluhan. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga kamay, at agad na lumiit ang vortex. Isang sigaw ang umabot sa hangin habang si Bergson ay nadurog at naging ulap ng mistulang dugo. Nakatago sina Elias at Luna sa gulat na katahimikan, at lumaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwalang reaksyon. Paano ito posible? Nanginginig sa gulat ang boses ni Elias. Si Luna ay kasing galit din. Sebastian, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga salita, halata ang takot sa kanyang napakalakas na lakas. Kabanata 17:13. Si Elias at si Luna ay nanood habang nahulog si Bergson patungo sa kanyang kamatayan. Galit ang nag-aalab sa kanilang mga mata. Nagpalitan sila ng isang mabilis na sulyap, tahimik na nagkasundo na magsanib puwersa laban kay Sebastian. Noong una, ginamit ni Sebastian ang kanyang bagong pinahusay na pagsasaka at ang mga epekto ng frenzy peel upang magsagawa ng isang agresibong pag-atake, nakakuha ng kalamangan. Ang kanyang tingin ay matatag habang iniisip niya, kailangan kong tapusin ito agad at pabagsakin silang dalawa sa isang atake. Mabilis na kumilos si Elias, bumubuo ng masalimuot na mga senyales ng kamay habang bumubulong ng isang incantation sa kanyang sarili. Ang espiritual na enerhiya na batay sa metal ay nagtipon-tipon sa kanyang harapan, nagkondense sa isang napakalaking bundok na ginto. Ang bundok ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang bigat nito ay tila nagbabago sa hangin sa paligid nito. Habang bumababa ito, ang espasyo sa ilalim nito ay umuungol sa ilalim ng matinding presyon, nagbabanta na mabasag anumang sandali. Kasabay nito, naglabas si Luna ng matalim na sigaw at inugoy ang kanyang yelo na baston. Walang katapusang mga sibat ng yelo ang tumama kay Sebastian mula sa lahat ng direksyon. Bawat sibat ay kumikislap na parang kristal, naglalabas ng matinding lamig na nakakakilabot. Saan man sila dumaan, ang paligid nila'y nagyelo, nag-iiwan ng bakas ng pinong, kumikislap na mga kristal ng yelo na kumakalat na parang simulan ng isang engkantadong taglamig. Si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Hawak ang Harmony Blade, pinuno niya ito ng dumadaloy na balanse ng aktibo at pasibong enerhiya. Ang sandata ay kumikislap habang inilabas niya ang kanyang unang teknik, Energy Slash. Isang alon ng itim at puting enerhiya ng espada ang umarangkada. Ang lakas nito'y pumutol sa kawalang katiyakan na may kasamang nakabibinging sigaw.
Ang enerhiya ay bumangga sa bumababang gintong bundok sa isang malakas na pagsabog. Ang lupa ay umugang ng malakas habang ang shockwave ay kumalat palabas. Ang mga bitek ay kumalat sa ibabaw ng gintong bundok bago ito sumabog, nagkalat ng mga piraso ng gintong liwanag sa bawat direksyon. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Sebastian ang energy breaker. Isang alon ng mapanirang enerhiya ang sumiklab palabas na parang isang nagngangalit na bagyo, pinuputol ang mga sibat ng yelo. Bawat nagyayelong proyektil ay nagkawatak-watak sa mga piraso, bumubuo ng isang bagyong ng mga lumilipad na yelo. Nang si Sebastian ay handa nang ipagpatuloy ang kanyang kalamangan at maghatid ng pangwakas na suntok, nawala ang epekto ng frenzy pill. Isang alon ng panghihina ang dumaloy sa kanya, ang kanyang mga galaw ay naguguluhan at ang kanyang paghinga ay nagiging magaspang. Naramdaman ang pagbabago sa takbo ng laban, agad na sinunggaban nina Elias at Luna ang kanilang pagkakataon na umatake ng walang pag-aalinlangan. Pinalaya ni Elias ang kanyang kakayahan, Radiant Blades. Ang buong katawan niya ay sumiklab ng gintong liwanag habang walang katapusang sinag ng nakatuong enerhiya ang sumabog na parang mga espada. Bawat sinag ay nagdadala ng walang kapantay na puwersang panghiwa, hinihiwa ang hangin at nag-iiwan ng manipis na itim na bitek sa kanilang likuran, na parang ang mismong tela ng kalawakan ay napunit. Samantala, tinawag ni Luna ang kanyang teknik, Frozen Moon's Embrace. Isang nakabibinging lamig ang kumalat sa larangan ng labanan, na nagdulot ng pagbagsak ng temperatura. Ang hangin ay lumamig ng labis na tila nagiging kristal, at mga bitek ang lumitaw sa kawalang saysay mismo, bumubuo ng mga pinong disenyo ng yelo. Mula sa gitna ng malamig na dominyo na ito, mga alon ng nagyayelong enerhiya ang kumakalat palabas, mabilis na kumakalat sa lahat ng direksyon. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga ngipin, pinipilit ang sarili na lampasan ang labis na panghihina. Sa pagtawag ng huli niyang lakas, inilabas niya ang Dimension Slash. Isang napakabighaning arko ng liwanag ang pumutok sa kawalan, naglalabas ng isang hindi mapipigilang puwersa ng pagkawasak habang tumatakbo ito patungo kina Elias at Luna. Ang hampas ay sumalpok ng marahas sa gintong sinag at malamig na aura, na lumilikha ng pagsabog ng nakakasilaw na liwanag. Para bang isang bituin ang sumabog, pinuno ang larangan ng digmaan ng magulong enerhiya. Ang nakapaligid na espasyo ay nanginginig ng malakas, at isang napakalaking itim na butas ang nabuo sa sentro ng labanan. Ang gravitasyonal na puwersa nito ay nagbanta na lumunin ang lahat ng malapit, hinihila ang mga labi at enerhiya sa kanyang umiikot na kawalan. Sa kabila ng lumalalang pagod sa kanyang katawan, kumikislap ang mga mata ni Sebastian sa matinding determinasyon. Tinawag niya ang kanyang pinakamataas na teknik, Magical Harmony Blade. Isang napakalaking alon ng enerhiya ng espada ang rumagasa kay Elias at Luna, puno ng hilaw na kapangyarihan ng paglikha at pagkawasak. Ang aktibo at pasibong kapangyarihan ay nagugpong sa loob ng talam, nakahawig ng primordial na kaguluhan ng pagsilang ng universo. Saan man dumaan ang liwanag ng espada, nagkawasak-wasak ang tela ng kalawakan, na nag-iwan ng kawalan at kaguluhan sa kanyang likuran. Si Elias at Luna ay desperadong nakipaglaban upang mapaglabanan ang nakasisirang atake. Ang ekspresyon ni Elias ay seryoso habang tinawag niya ang isang depensibong mahiwagang artifact na tinatawag na Titan Shield. Ang ibabaw ng kalasag ay kumikislap sa mga nagniningning na ron habang ang maningning na gintong liwanag ay pumapailan lang mula sa kanyang gitnang bahagi. Nakapidyo ito ng bahagi ng enerhiya ng espada, ngunit ang malalalim na sugat na inukit sa ibabaw nito ay nagbigay diin sa kahinaan nito, na parang mababasag ito sa susunod na atake. Inilabas ni Luna ang kanyang Frostveil Barrier, nag-anyaya ng makapal na patong ng kumikislap na yelo na pumalibot sa kanya. Ang hadlang ay kumikislap ng nagyayelong enerhiya, naglalabas ng isang aura ng matinding lamig. Nahihirapang labanan ang atake, ang nagyayelong hadlang ay paulit-ulit na nababasag sa ilalim ng epekto ng enerhiya ng espada, ngunit muling nabubuo. Ang tunog ng pag-crack at pagbuo muli ng yelo ay umuukit ng matinis sa hangin. Matapos ang isang matindi at nakakapagod na laban, sa wakas ay natalo si Sebastian.
Ang kanyang katawan ay natatakpan ng malalalim na sugat na nagpapakita ng mga buto, na may dugo na dumadaloy mula sa bawat hiwa. Nabawasan ang kanyang lakas, na nag-iwan sa kanya ng kahinaan at kawalang tatag. Nang mapagtanto niyang ang pagpapatuloy ng laban ay tiyak na magdudulot ng kamatayan, sinunggaban niya ang isang pagkakataon. Pinagsikapan ang huling lakas niya, nagbago siya sa isang sinag ng liwanag at tumakas. Si Elias at Luna ay nagkaroon din ng mga sugat sa matinding labanan. Ang mga balabal ni Elias ay punit at magulo, may dugo na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang mukha ni Luna ay mapatla, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang pinipilit niyang magpakatatag. Hingal na hingal, nakatitig silang dalawa sa direksyong tinakasan ni Sebastian. Ang kanilang mga ekspresyon ay pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa pagkabigo at matinding galit. Naliligaw sa kalawakan, si Sebastian ay naglakbay ng walang tiyak na direksyon sa tila walang katapusang panahon bago sa wakas ay makita ang isang malalayong planeta. Pagod at kalituhan ang kumikislap sa kanyang mga mata habang nakatitig siya dito. Naglakbay siya sa walang katapusang kawalan, nawawala at walang tali, parang isang barko na walang tayman sa isang hindi natutuklasang dagat. Biglang nagkaroon ng kaalaman si Sebastian. Maaaring ito na ba ang Zenith World? Matapos sundan si Luna ng ilang araw, natutunan niya ng kaunti tungkol sa Heracles at mga kalapit na mundo nito. Maraming mga mundo malapit sa Heracles, ngunit 4 sa kanila ang namutawi. Isa ay ang Crimson World, isa pa ay ang Moony World, pagkatapos ay ang Wildspire World, at ang huli ay ang Zenith World. Ang Zenith World ay napakalawak, at ang mga naninirahan dito ay karamihan ay mga inapo ng mga Diyos, na may maraming makapangyarihang transformative deity masters sa kanila. Hindi maiwasan ni Sebastian na magtaka kung ang pagdating sa Zenith World ay magiging isang biyaya o isang sumpa. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, siya ay malubhang nasugatan at hindi niya kayang mag-isip ng labis tungkol dito. Kailangan niyang makahanap ng lugar upang magpagaling at muling makakuha ng lakas. Sa pagtawag ng huling bahagi ng kanyang lakas, lumipad siya patungo sa planetang iyon. Habang siya ay lumalapit, napagtanto niya na ang lugar na kanyang pinuntahan ay talagang ang Abyss Sea. Nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang pagbagsak, ngunit sa wakas ay nakapag-landing siya sa isang maliit na isla. Kabanata 17:14. Pagbagsak ni Sebastian, isang matinding sakit ang sumiklab mula sa kanyang mga pinsala sa loob, halos nagdulot sa kanya na mawalan ng balanse. Pinipigilan ang kanyang galit, inabot niya ang kanyang storage space ring at kumuha ng ilang healing pills. Pagkatapos, nakakita siya ng isang kuweba, nag-set up ng isang pormasayon ng pagtatago, at nagsimulang pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang bilis ng kanyang paggaling ay kamangha-mangha. Sa loob lamang ng isang araw, parang bago na siya. Pagkatapos ay umalis siya sa kuweba at lumipad palayo sa isla. Tumangala sa walang katapusang dagat ng Abyss, labis siyang nayanig sa lawak nito. Gumamit si Sebastian ng kanyang mga espiritual na pandama, ngunit hindi niya man lang maabot ang dulo ng dagat. Isang mahiwaga at hindi maunawaan na aura, isang nakakatakot na pakiramdam ng nalalapit na panganib, ang sumiklab patungo sa kanya mula sa kailaliman ng karagatan. Si Sebastian ay naguluhan, sa loob-loob niya ay nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Ito ay isang karagatan lamang, gaano man ito kalawak. Walang dahilan para magdulot ito ng ganitong malalim at nakakabahalang damdamin sa kanya. Pagkatapos, isang nakabibinging sigaw ang biglang umabot sa hangin. Ang mga alon ng tunog ay umuugong, ginugulo ang dagat sa loob ng 1,000 milya at nagiging bagyo. Ang sitwasyon ay biglang nagbago. Sa sandaling iyon, ang mga pupil ni Sebastian ay biglang kumontrata habang naramdaman niya ang isang napakadelikadong aura na sumiklab. Sa isang iglap, isang napakalaking, halimaw na buwaya ang sumulpot mula sa ibabaw ng karagatan. Ang matutulis, parang sword na pangil nito ay kumikislap ng malamig at nakamamatay na liwanag, na para bang kayang punatin ang kahit ano. Papatayin kita. Walang pag-aalinlangan, sinadyang ni Sebastian ang isang makapangyarihang palo ng palad diretso sa halimaw.
Walang duda na natukoy ng nakakatakot na nilalang ang kanyang presensya sa pamamagitan ng aurang hindi niya sinasadyang inilabas habang siya ay tumatakbo. Ang malakas na hampas ay tumama ng diretso sa higanteng buwaya, na nagdulot ng isang tunog na yumanig sa lupa na pumihil sa kanyang malakas at mabangis na pagsugod. Ang mga alon sa paligid ay sumiklab at bumagsak na parang mga naglalakihang bundok, ang tubig ay sumasabog sa lahat ng dako at tinatakpan ang kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay malinaw na naaninag ni Sebastian ang buong anyo ng halimaw na buwaya. Ang nilalang ay isang behemoth. Ang napakalaki at makapangyarihang katawan nito ay napakalakas na halos hindi maunawaan. Bawat pulgada ng kanyang balat ay tila naglalabas ng walang hangganang lakas. Ang malakas na pagsabog kanina ay nag-iwan ng sakit at pamamanhid sa braso ni Sebastian, halos nawawalan na ng pakiramdam. 3-star Transformative Deity Master. Nanginig si Sebastian sa takot nang mapagtanto niyang ang aura ng halimaw na buwaya ay umabot na sa antas ng isang 3 bituin na Transformative Deity Master. Sa tunay na lakas ng laban, malamang na mas mabangis pa ito kaysa sa isang tunay na 3 bituing Transformative Deity Master. Kaya rin itong makipagsabayan sa isang karaniwang 4 na bituin na Transformative Deity Master. Narinig na ni Sebastian dati na sinabi ni Luna na medyo kakaiba si Heracles, may celestial na enerhiya, at ang mga cultivator doon ay karaniwang mas malakas. Bukod pa rito, marami sa mga halimaw sa lugar na ito ang napakalakas dahil sumisipsip sila ng celestial energy. Gayunpaman, mayroong isang hindi pangkaraniwang bagay. Karaniwan, ang mga halimaw na umaabot sa intermediate deity realm ay maaaring mag-anyong tao, ngunit sa Heracles at mga kalapit na planeta, marami sa mga halimaw ang hindi pa nag-aanyong tao kahit na umabot na sa transformative deity realm. Papatayin kita. Wala nang oras si Sebastian para mag-isip pa. Sa isang malamig na ungol, lumitaw ang Harmony Blade sa kanyang kamay. Habang ang talam nito ay kumikislap ng liwanag, mabilis siyang sumugod muli, naglunsad ng isang nakasisilaw na suntok na may hindi kapani-pani walang bilis. Sa isang matinding salpukan, ang Harmony Blade ay sumugod ng parang kidlat, tinaga ang napakalaking buwaya ng may nakakatakot na lakas. Bagaman hindi nagtagumpay ang atake na magdulot ng nakamamatay na pinsala, ang tindi ng galit nito ay rumagasa sa katawan ng halimaw na pinsala. Ang tindi ng galit nito ay rumagasa sa katawan ng halimaw na parang isang di mapipigilang bagyo, punatin ang laman ng buwaya ng may brutal na kahusayan. Dumadaloy ang dugo na parang fountain, sumasabog sa isang marahas na agos. Ang mga nakapaligid na tubig sa loob ng ilang milya ay biglang naging pula, ginawang isang nakakatakot na tanawin ng kaguluhan na puno ng dugo ang dagat. Ang amoy ng bakal at kamatayan ay mabilis na kumalat, makapal at nakakasuka. Sa sandaling inabot ni Sebastian ang Demon Core at buhay na asensya ng halimaw, ang karagatan sa paligid niya ay nagsimulang magngalit ng marahas, kumukulo at umaatungal na may nakababahalang tindi. Malayo sa ilalim ng walang hangganing kalaliman ng karagatan, mas nakakatakot pang mga nilalang ang kumikilos, gumagalaw sila sa tubig ng may kamanghamanghang bilis, sumisibad patungo sa eksena na parang mga anino ng kapahamakan. Hindi ito maganda. Lamusong ang puso ni Sebastian. Walang pag-aalinlangan, siya ay naging isang guhit ng liwanag at sumulong, tumakas ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Kabanata 17:15. Hindi nagtagal matapos umalis si Sebastian, ang labis na nasugatang katawan ng dambuhalang buwaya ay napalibutan ng mga anino. Doon niya lubos na naunawaan kung gaano nga ba kapanganib ang bahaging ito ng dagat. Sa malawak na karagatan, walang katapusang nakakatakot na mga nilalang ang nagtatago. Anumang bakas ng dugo o espiritual na inner hiva ay maaaring magpakita sa kanila sa isang iglap. Matapos ang ilang oras ng nakakapagod na paglipad, nakalabas na si Sebastian sa mapanganib na mga tubig. Pagbaba niya, naglabas siya ng kaunting buntong hininga ng ginhawa, bagaman nanatiling matalas at mapagbantay ang kanyang mga mata. Napansin ni Sebastian ang kakaiba. Agad niyang kinuha ang apricot dilaw na bandila. Sa sandaling hawak na niya ito, nagsimula itong mag-alabok ng labis, na tila tinuturo siya sa isang tiyak na direksyon. Maaaring ito na ba ang swerte?
Naisip niya. Bagaman nasira ang bandila, nagkaroon na ito ng koneksyon sa kanya. Saan man ito tumuro, tiyak na kahanga-hanga iyon. Hindi nagtagal, dumating si Sebastian sa isang kahanga-hangang hanay ng bundok. Ito ang Drakenridge. Laking gulat at saya ng kanyang mga mata. Ang napakalaking aura ng bundok ay nakabaon sa kailaliman ng lupa, malawak at puno ng misteryo. Ito ang pinakamalaki at pinakamisteryosong Drakenridge na naranasan ni Sebastian. Kahit isang ordinaryong tao ay maaari itong gamitin upang magpalago at potensyal na maabot ang transformative deity realm. Gayunpaman, kahit na nararamdaman niya ang presensya nito, hindi niya magamit ang kapangyarihan nito. Mukhang ito ay selyado ng isang napakalakas na puwersa. Ang matalas na mga mata ni Sebastian ay tumutok sa isang mahiwagang lugar sa unahan. Doon, mga labi ng mga pader na wasak at mga guho ang nagkalat, na para bang bumubulong ng mga kwento ng isang dating marangal na nakaraan. Noong dati napapaligiran ng mga mararangyang estruktura, ang lugar na ito ay naging isang desyertong puok ng mga guho dahil sa paglipas ng panahon. Inactivate ni Sebastian ang kanyang tablet para sa pag-aamon ng mga halimaw, na nagbigay daan kay Sabrina na madama ang enerhiya habang maikli niyang inilarawan ang sitwasyon. Mga guho ito ng Marley Palace. Sigaw ni Sabrina na puno ng kasiyahan. Sebastian, walang duda. Ito ang Royal Palace ng Marley Palace, at ang mga guho na ito ang natira mula sa pagbagsak nito. Marley Palace. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Tanong ni Sebastian na nakakunot ang noo. Mabilis na ipinaliwanag ni Sabrina, ito ay isang napakalakas na puwersa na namahala sa malawak na mga teritoryo. Ang palasyo ng hari na ito ang puso ng kanyang dominyo. Ang palasyo ng hari ay hindi nasa parehong lugar ng ibang bahagi. Patuloy na nagtanong si Sebastian. Tumanggo si Sabrina. Tama. Ang palasyo ng hari ay may natatanging katayuan. Ito ay itinatag ni Connie Springer, isang pinuno na napakalakas na nag-utos ng respeto at takot sa buong lupain. Nag-isip si Sebastian sandali bago tumanggo. Naiintindihan ko. Katulad ng kung paano ang ari-arian ng isang pamilya ay hiwalay sa kanilang mga panlabas na negosyo. Tingnan natin kung ano ang nagpapa-special sa lugar na ito, sabi ni Sebastian habang nagsisimula siyang maglakad patungo sa mga guho. Sa simula, bukod sa mga nagkalat na guho at mga bagong marka ng espada, tila wala ng ibang hindi pangkaraniwan na matutuklasan. Kung ito ay may kaugnayan sa Marley Palace, maaari bang maging kapaki-pakinabang ang Ninefold Requiem of Life and Death o Twilight Vision? Tanong ni Sebastian, ang puso niya ay puno ng pananabik. Sa isip na iyon, inactivate niya ang Twilight Vision. Sa parehong oras, 9 na figure ang nakaupo sa mga batong hakbang sa labas ng isang napakalaking violet gold na bulwagan sa isang mahiwagang lugar. Karamihan sa kanila ay mukhang matanda, ang ilan ay nakasuot ng madilim na berdeng balabal, ang iba naman ay nakasuot ng itim na baluti ng digmaan. Ang nag-iisang binata sa kanila ay nakasuot ng puting brocade na balabal na pinalamutian ng masalimuot na mga ulap na disenyo. Ang kanyang mga katangian ay kapansin-pansin, ang kanyang asal ay may awtoridad, naglalabas ng isang di mapapantayang dominasyon. May dumating na naman. Sumagot ang binata, patayin niyo siya. Masusunod. Tugon ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya, na isang 7 bituing transformative deity master. Tumalon siya sa hangin sa isang iglap, naglaho ng walang bakas. Sa mga guho, biglang nakaramdam si Sebastian ng panginginig sa kanyang gulugod. May mali. Isang alon ng nakamamatay na panganib ang bumalot sa kanya. Gumagalaw siya ng mabilis, bahagyang nakaiwas sa papasok na atake. Halos sabay-sabay, isang makapangyarihang pagsabog ng enerhiya ang bumagsak sa lugar kung saan siya kanina. Ito ay isang Draconic Strike. Agad na nakilala ni Sebastian ang teknik. Nakita na niya ang larawan nito minsan na habang pinapino ang aprikot dilaw na bandila. Sa kabutihang palad, tila nag-atake ang salarin ng walang pakialam, at ang mataas na pag-iingat ni Sebastian ay nagbigay daan sa kanya na makaiwas sa kritikal na sandali. Kung hindi siya nag-react sa tamang oras, ang isang suntok na iyon ay tiyak na makakapasok ng diretsyo sa kanyang katawan.
Mabilis siyang tumingin pataas. Nakatayo sa kawalan sa itaas ang isang figure, tila multo sa kanyang biglaang paglitaw. Gayunpaman, ito ay hindi isang multo, ni anuman uri ng espiritu. Ito ay talagang isang tao. Isang 7-star transformative deity master. Huminga ng malalim si Sebastian, nanlumo ang kanyang puso. Masama ito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lugar na ito ay walang duda na isang bawal na lupa, ngunit bakit biglang lumitaw ang isang nakakatakot na guro sa ganitong desoladong lugar? May isa na namang dumating. Ang lalaking nasa kalangitan na nasa katanghaliang gulang ay tiningnan si Sebastian ng may bahagyang kasiyahan. Pagkatapos, sinabi niya ng walang pakialam, gusto mo bang patayin ang sarili mo, o gusto mo bang ako ang gumawa nito para sa'yo? Sino ka? Pinanatili ni Sebastian ang kanyang bantay habang nakatitig siya sa figure sa itaas niya. Ang 7 bituin na transformative deity master ay isang nilalang na napakatakot. Sa normal na kalagayan, si Sebastian ay kayang makipaglaban sa mga kalaban na 3 bituin ang taas sa kanyang antas. Ngunit kahit siya ay nakaramdam ng labis na presyon nang humarap sa isang napakalakas na kalaban. Ang pagtakas ay tila halos imposibleng gawin, lalo na ang lumaban pabalik. Sa kanyang kasalukuyang rurok, kayang makipagsabayan ni Sebastian laban sa isang 6-star na transformative deity master. Gayunpaman, napakababa ng kanyang tsansa kung lalabanan niya ang powerhouse na ito ng 7-star. Kung naitanim mo na ang 9 na ulit na requiem ng buhay at kamatayan, paano mo hindi mararamdaman ang aking presensya? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang ng kalmado. Ano? Ang mga mata ni Sebastian ay biglang kumipot. Isang pagsabog ng espiritual na pandama ni Sebastian ang sumiklab, umaagos palabas. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng mahina ngunit tiyak na pamilyar na enerhiya na nagmumula sa lalaking nasa itaas. Ang enerhiyang ito ay isinilang mula sa parehong teknik ng pagsasaka, ang 9 na ulit na requiem ng buhay at kamatayan, at nagmula sa parehong pinagmulan ng kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay parang nababaliw. Paano ito nangyari? Alam. Biglang sinira ni Sebastian ang katahimikan sa loob ng mga guho. Habang siya'y nagsasalita, ang kanyang anyo'y lumabo, nagiging isang guhit ng liwanag habang sapilitang nag-teleport palayo. Bagaman alam niyang imposibleng makatakas, hindi pa rin siya basta tatayo at maghihintay na lang na mapatay. Huwag tumakbo, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang ng walang pakialam. Habang pinapanood ang naglalakad palayong si Sebastian, naglabas ang lalaki ng malamig na pag-ubo at walang pakialam na iniunat ang kamay. Sa itaas ng kalangitan, isang nakakatakot na puwersang pangkalawakan ang nabuo sa isang kisap mata, pinapaikot ang langit at lupa. Nagbago ng labis ang ekspresyon ni Sebastian. Ang kanyang katawan ay agad na nahuli sa vortex, nahulog sa isang putik ng espasyo na kumapit sa kanya tulad ng isang putik. Kahit gaano siya kahirap na lumaban, walang silbi. Habang lalo siyang lumalaban, lalo siyang lumulubog. Ang kanyang katawan ay lubos na nakagapos sa ilalim ng mapang api na puwersa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Halika, apricot yellow flag. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Sebastian ang apricot dilaw na bandila. Ang watawat ay lumitaw sa isang iglap. Ang kapangyarihan nito ay nagising nang ipinasok ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya at kalooban dito. Isang pagsabog ang narinig. Isang gintong banal na liwanag ang sumiklab, kumikislap na parang isang makalangit na liwanag mula sa ibang mundo, na ganap na bumabalot kay Sebastian. Sa susunod na sandali, isang napakalakas na puwersa ang sumabog palabas sa bawat direksyon. Ang kamay ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay agad na nabasag ng pagsabog. Halos sabay-sabay, sa loob ng mahiwagang dimensyon, tila naramdaman ng mga nakaupo sa harap ng violet gold na bulwagan ang kaguluhan. Siya ba? Ang binata, na ang kahangahangang presensya ay nagbigay diin sa kanya, ay lumawak ang mga mata sa gulat. Pagkatapos, isang walang hangang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang mga mata. Mabilis, ibalik mo siya. Sigaw ng binata. Habang siya ay sumisigaw, 2 sa mga malapit na 9 bituing transformative deity masters ay kumilos na.
Sa isang iglap, sila'y naglaho mula sa kanilang mga posisyon.